Ang lagi ko pong sinasabi noon sa inyo mga kaganabuhay na problema po namin sa tagakatay namin ay yung presyo po. Kung kuha po nila sa presyo na gusto naming ipataas. Pangalawa po is yung tagal ng pagkatay. Kung sobra pong bagal po yung pagkatay, ay nalulugi po kami sa pagkain sa tao, nalulugi po kami sa lose weight, at saka po nalulugi kami sa aming time kasi hindi namin mapabilis ang aming biyahe. So hanap po kami at hanap po lagi ng tagakatay. So ngayon, ang traumatic experience po namin ni Kabiheng Roger ay ang traumatic experience po namin ni Kabiheng Roger ay first time po nangyari sa amin. At nabigla po kami dahil kabigla-bigla naman po talaga. So nagdala po kami ng isang truck ng kalabaw. At syempre, kinatay naman po yung iba. Nung una po kasi, bumibili talaga kami ng kalabaw, kung nakita ninyo po talaga sa mga pamimili ni Kabiyahe doon sa stockyard. Ang style po ng ahinte ay pinapartner-partner po ang mga kalabaw nila. Halimbawa po, 4, 3 o 2 pong kalabaw ang mabili nila. Ang isa po ay payat. Papartner po talaga nila yan. Hindi mo pwedeng piliin lang kung ano ang gusto mo. So siyempre mga kaganabuhay, ibig sabihin nun, hindi rin po kami nakakapamili. It's either matabang-mataba ang kalabaw or katamtaman ang taba or medyo payat po. So sa unang mga katay po, kinakatay po nila yan. Kinakatay nila ang malalaki, tapos partneran po ng maliliit. Kasi po, wala ka naman pong mabili ng puro malalaki lang. Di ba Ron? Ang pag-alaga ng farmers, minsan, kahit anong alaga, meron talagang mga kalabaw na hindi tumataba. Gusto na nilang i-dispose. Yung strategy po nila mga kagandang buhay is i-partner yon sa mataba para mabili po ang payat. So na-explain naman po yan ni Kabiheng Roger, yung mga ganyong matters po sa pamimili. At actual po, sa mga taga-katay dyan, nakikita naman ninyo kung ano po yung pamimili ni Kabiyahe. Minsan po 4, minsan po 3 o 6 pa nga. Ayan. So makakaselect ka lang po talaga ng malalaki kung isa lang po ang hayop na binibenta na wala pong partner. So wala naman pong naging problema. Kinakatay naman po nila kahit maliliit. 150 kilos, yung pinakamaliit na po yun. Mostly po, 200 up naman talaga ang aming mga kalabaw. So, meron 180. Ano po yung mga maliit na? So, ang traumatic experience po namin ni Kabiyahe, nung kinatay na po ng unang araw na 12, pangalawang araw 8, sa katay po na isa, doon na po nagkaroon ng problema. Kasi sabihin na po na maliliit daw yung kalabaw. Nung sinabi naman namin sa aming cowboy doon kung ano po ang sizes, ay okay naman daw, may maliliit naman daw talaga. Pero that time po nakatay, ang pinakamaliit ay titimbang po ng less 200 kilos or 200 kilos, mga 195 or 185. Hindi naman po masyadong maliit yon. At gumuho po ang aming mundo ni Kabiheng Roger nung sinabi na po ng taga-katay namin na mahina daw ang benta o mahina ang order or matumal po ang karne. Kaya't mahina rin po kasi ganito po kasi sa katayan eh. Halimbawa po, lagi ko po sinasabi, 278. Kung meron pong 200 times 278 is equal to, ganun ako. Kasi nga, 278 po yung kuha ng karni sa amin. Pag 278 po sa isang kalabaw, sa kanila na po ang melodensya nun. Sa kanila ng ulo, paa, balat,
At lahat po ng lamang loob ay sa Tagakatay na po yun, mapupunta. So ngayon, ang traumatic po is, katayin nila ang aming kalabaw, matumal daw ang melodensya. Kaya kukunin na lang daw ang karni sa amin ng 230, bahala na daw kaming magbenta ng melodensya. Oh, no. Saan po ang hustisya nun, mga kaganang buhay? Kaya nga po nagpakatay kami, dahil kayo na po ang magbebenta ng melodensya nyo. At saan naman po namin ibebenta yan? Nandito po si Kabiyahe at bumibili ng mga kalabaw. Wala naman po kaming tindera na suki. Wala naman po kami mapagbibintahan. So, yun po ang napaka-traumatic experience namin. Kukunin lang ang karni namin ng 230. Bahala na po kami sa melodensya. Saan po ang hustisya? Saan po namin ibebenta yun? Kaya ang ginawa na lang po namin, mga kaganang buhay, ang natira pong ibang mga kalabaw ay inatras na po namin. Kung ganun na lamang po, ay wag na po naming ipakatay. Sobrang hirap, mga kaganang buhay. Dahil po, yung sinabi po na yun na maliit naming kalabaw, ang melodensya din po yun, kung ibenta yun, nasa mga mahigit po or kulang-kulang 10,000. Pero naibinta lang po at binarat sa amin, nagpahanap lang po kaming mabigyan, 5,000 lang po. Yun lang po ang binta sa amin. Nalugi po talaga kami doon sa isang kalabaw na yun na kami nang pabibintahin ng melodensya. So ang experience po namin na yun, mga kaganang buhay, ay very traumatic. So baka mangyari din po niyan sa inyo. Kaya nga ini-expose ko po dito sa vlogs ko, baka mangyari din po sa iba. Ano po ang laban natin, mga kaganang buhay? Pinakatay natin ang ating mga hayop sa deal po na 278 ang 1 kilo or sa iba po 275, pero sila na po ang bahala. Kasi nga, nagre-risk na po tayo sa lose weight, ang dami pong gastos. Alam nyo ba, magastos po talaga yung magpakatay. Kasi nagbabayad pa kami per head ng 100 sa tubig. Tsaka 200 din sa tagapagpainom doon sa loob ng katayan. O, 300 na yon. Tapos may mga sinapiswilduhan ka pa. Tapos, mamroblema ka pa ngayon. Hindi lang sa lose weight or whatsoever. Mamroblema ka pa na kukunin ang karni mo ng 230 lang, sa iyo ang melodensya. Mahabaging langit. Saan namin ibebenta yon? Very traumatic po talaga ang negosyong ito, mga kagadang buhay. Kaya po kung hindi po malakas talaga ang loob mo, mauubos po talaga ang iyong pagmamahal, ang iyong pasensya, ang iyong kagustuhang magnegosyo ng ganito. Para po kaming binagsakan ng langit ni Kabiyahe. Paano na lang yung mga drivers namin, yung mga cowboy namin, na na-hire na namin, naka-employ na po sa amin. Pag tumigil kami, paano po kaya yun, mga kagandang buhay? Nung nalaman po ng ibang komprador yun, tumawa po sila. Oh, no! Tumawa po. Kasi, hindi naman daw dapat ganun eh. Matumal, karni lang ang ino-order sa'yo, karni lang rin din ang ibibigay mo. Ay, paano po ang melodensya? Ay, dapat pag kumuha ka ng isang kalabaw, sa'yo din ang melodensya ng tindera. Isa sa uli mo, sa behidor mo, wala talaga itong negosyong ito, mga kagandang buhay. So ito si Winnie. Wen, ano naman yung reaction mo doon tungkol sa tayo na lang magbenta ng melodensya natin, kunin ang mura yung karne natin? Disiplin lang ta, madam. Mahirap. Lugi talaga tayo na, Wen. Oh. O sige, diretso na, Wen. Okay pa, patutubigan. Oh. Maganda katawan nito, Wen, ha? Oh, naniwang ni madam, kay wala kaon. Oh, nagniwang daw. Umayat na. Oh. Yun ang rest namin, mga kagandang buhay. Pumapayat talaga sa biyahe ang aming mga kalabaw. Kasi nga, hindi nakakain, hindi nakakainom ng tubig. Tapos, yun pa ang kalugihan namin kung matagal pang katayin, walang pagkain din doon sa kinakatayan. Tapos, yun pa.
Sa kanila na lang lahat ang advantage. Sa biyahero lahat ang disadvantages. So sinabi ko lang po talaga ito mga kagandang buhay para aware din po ang iba. Akala nila simpleng pagpapakatay lang, wala ka ng problema. Marami pong nai-encounter natin ng problema dito sa pakatay. So ang iba naman nagtatagal eh. Pero ang iba po lumalayas. Kung hindi po nagkakasundo yung tagakatay at ang biyahidor, nilalayasan po na lang. Na hindi ka na lang nagsasabi kung ano pa dyan, mga bad words or whatsoever. Pero as long po na ako po'y vlogger, at sinabi ko po sa inyo na honest po ang aming pagba-vlogs, lahat po talaga ng problema. Sinasabi ko dito sa vlogs ko. Tamaan na po ang dapat tamaan, pero ang totoo, lahat naman po na nangyayari dito sa aming katay, sa aming biyahe, sa aming pamimili, sinasabi ko po dito sa vlogs ko. So walang pong personalan ito. Itong vlogs ko na to, walang personalan. Hello mga kagandang buhay. Inutusan po kami ni Kabiheng Roger na bibili ng lipak ng kawayan. Gagawin pong kubo pagdating nila sa Batangas. Kasi mas mura po dito sa Aklan ang kawayan. Tara, bili tayo. Oh. Walang 8 feet. Ay, ano lang meron? 6 feet. 6 feet? Ay, hindi pwede. 6 feet. 8 feet daw eh. Hanap pa tayo? Wala na dito. Saan ka pa maghanap? Size ma lang iya ron tanan, ma'am. 6 feet lang? Wait, Magkano? Ilang pirasong laman yan? binta Magkano ang presyo? to 30. 230, 50 piraso. Wala nang discount? Ilan 10. to 20. Hindi pwedeng 200? Ang ganda ng mga kawayan mo, oh. Ala. Magkano naman yung isang ganitong kawayan, gang? 150 na, yung ganitong kalalaki. Oh, yung sunod. Ala ron, kung yan ang gagawin mong haligi dun sa gagawin nating itikan, mahal, no? Wala nang discount, mga pagmaramihan. Iba't ibang ano, no, sizes. Yan, may mga maliliit. Pero as of now po, mga kagandang buhay, lipak po ang pinapabili sa atin. Magkano last price? To 20. Hindi ba pwedeng 210? O sagarin mo na 200. 10. Dadalhin pa namin yan sa Batangas eh. Oo. So 210 na. 210. 10. Bili tayo. O bibili tayo muna. Dali natin yun kay Dad. Kung ilan pa karga sa ano niya. Sa... Tayo ngayon sa po. Kaya ba? Tali. Diyan lang oh. Oh, meron straw daw. Ayan. 10. May mga ano pala sila dito. Pero itong coconut na to parang mura pa. Murang gulang. Dito yung mga matatanda. Matatanda, no? Lagari kasi ito, ma'am. Oo. Pero matanda. Okay. Oh, sige. Paayos natin yan. Tornilyo lang pala nawala niyan, ano? Okay, yan po mga kagandang buhay. 210. Natawaran po natin ang 210 ay 10. Sabi ni Kabia kasi 8 ang bibilhin pero 6 lang daw talaga ang ginagawa nila dito. Ayan. So, gaano ba kabigat yan? Mabigat? Hindi rin? O, kakarga natin. Ito. Ewan ko po kung totoo na mahal talaga dun sa Batangas ang kawayan. Yan, kasi ang sabi ni Kabiyang Timmy, sabi niya, dala na lang daw kami ng lipak ng kawayan. Kasi po ang lipak ng kawayan po napakatibay. Ayan, so 210, 50 piraso. Ano? Meron kumukuha dito? Dinadala sa Luzon? Opo. Oo. Minsan sa ano, bus. Gay Maynila. Kasi may pagmamalaki po namin dito mga kawayan namin mga kagandang buhay. Itong lipak po, talagang ano, makapal. Di ba makapal, no? Ganda talaga. Bakit yan kami kinuna? Luma yan, ayaw ko yan. Ito na lang, oh. Oo. Kamusta yan, Ron? Okay ba yan, Ron? Parang luma na to. Ha?
Sobrang luma. Kung buhay, may tendency pa na liliit siya. Oh. Doon lang kami doon sa kabila, oh. Magandang klase yung sa kabila, eh. Malalaki pati po yung lipak nila dito. Compared po sa Negros noon, bumili kami, ang liliit. Ganda to, ma'am. Ayan, maganda, no? O, ayan po, pwede po nating gawing negosyo ito kung sino gustong umorder dyan sa bandang Luzon ng mga lipak. Ayan. Mura lang dito. Kasi doon sa ibang lugar, mas mahal, pero maliliit po ang slice. Ito, malalaki yung makakapal pati. Ayan po. Wala pa sa Luzon, ma'am. Oo, wala din sa Luzon ito. Kaya pwede nating bilhin dito, mamasahe ka lang po sa truck namin. Papakita natin yung kubo pag mayari, mga kagandang buhay. Yan ang gagamitin natin. 10 lang muna, tapos mamaya pagbalik namin, makahanap pa kami ng iba. Ito, lagay natin sa truck, dadagdag na lang. Dadagdag na lang po pagka, kumasya pa dun sa truck. Ito, tapos may dala pong sasakyan si kabiyahe. Dali niya itong Hilux. Kakarga pa. Oo. So, ayan mga kagandang buhay, meron tayong mabiling 10. So, 10 times 50 pieces po ang isang tali. May 500 pieces po tayo na lipak. So, nakatipid tayo doon kasi kung plywood pong gamitin natin, mas mahal. Mas mahal po. So, 1,100 kasi 210 lang po yun ang benta. 230 kanina, tapos tinawaran natin naging 210. Pero may natira pang 5 feet dito. 180 daw ang last price kasi 6 feet lang po ang available. Gusto sana ni kabiyahe ay 8 feet pero made to order na daw kung 8 feet po ang ating kukunin. Pero as long na sasakay na sa barko ang ating truck mamaya, bili na lang tayo ng 6 feet. Dugtong-dugtungin na lang po mga kagandang buhay. At kung dadagdag pa si Kabeng Roger, di sa 5 feet na lang po tayo. Ayan. Kasi mas makamura, pagkawayan, mas presko, tapos mas matibay po mga kagandang buhay yung kawayan. Kasi siyempre, kada isang lipak po, pako, ay di, siyempre, mas matipid at mas matibay po. Sige, okay na ron? Sige. Punta na kami kay kabiyahe. Naglo-loading na po sila mga kagandang buhay, magbabiyahe na po mamayang gabi. At ito na po ang ating lipak. So, titingnan natin kung saan pwedeng ikarga po ito. Ayan na. Ang ating mga kalabaw. Almost puno na po ang taas. Ang taas. So, ito sigurong mga natira dito na to sa baba. So, napakalaking kaibahan na po ang sigla ng ating mga kalabaw. Nung kahapon po, mga kagandang buhay, talagang wala silang pwersa. Oh, no! So, dumating sila po ng umaga, kahapon, pero hindi pa rin po pinakarga ni kabiyahe. Natulog pa po ang mga kalabaw natin at nahamugan. So, ayan na sila, napakasigla na. So, dapat ganun po ang gawin. Matutulog talaga dito. Isang araw po talaga ang pahinga, 24 hours or mahigit pa na 24 hours. So, ang gagawin po mga kagandang buhay, hindi na magpahinga sa Mindoro. Di na. Direkta na ng Batangas. Pasilong lang. Halimbawa, darating doon ng umaga, hanap lang ng hindi mainit na lugar. Huwag na silang ibaba. Tapos doon na lang sila papahingahin talaga ng tunay sa Batangas. Ibang-iba na, ang sigla na ng mga katawan. Oh, tingnan nyo mga kagandang buhay, oh. Oh, nakapahinga na kasi. Naka-relax. Tulog sila, nasa hamugan sila kagabi. Oh, ala, ang ganda na. Ganda na, no? Ano masasabi mo sa mga kalabaw natin, Ron? Okay, nindot kayo. Nindot kayo? Oh, nakapahinga. Ayan. Ayos ba? Ayos? Kas? Ayos na ayos, sabi ni Kas. Nakapahinga eh. O yan po, sumigla ang ating mga kalabaw. Tapos babiyahe sila mamayang gabi. Tapos darating doon sa
Mindoro, mostly kasi pag dumarating kami doon, 8 o'clock or 9, minsan alas 10, ganyan po. So, hindi na po sila ibababa. So, ibig sabihin, manghihina na naman ang ating kalabaw. Oh, no! Yan. At saka po, doon na lang sila magpahinga sa Batangas. Mga 1 linggo po nating pahingahin. Oh. Ayos, Wen? Ayos? Parang umuubo ka na. Oh, no! Bigyan ka ng gamot mamaya. Ayan. So, hindi masulod lahat pagka ganon? Dapat kasi sa taas. Tama ba yung pag ano nyo? Pagkarga sa taas? Bakit hindi na daw kasya? Okay naman. Okay lang. Ay, 42? Ilan ba ito, Nalon? 43. 43 daw ang karga. So bakit ngayon hindi nakasya? Akasya? Anong nangyari? Parang lumaki ang kalabaw bigla nung pinahinga. Hindi na kumasya yung 43, kasya pagpunta dito. Si Winnie po, mga kagandang buhay, sinamahan niya po talaga ang kalabaw natin ngayon. So, bihirang-bihira po tayo makakita ng mga taong talagang susuportahan ka. Yan. Abaw! Talagang ganadong-ganado na ang ating mga kalabaw, oh! Anong ginawa mo? Bakit biglang sumigla ang ating mga kalabaw, Jojo? Oh. Grabe talaga. Kanina pa yan, Jojo, ha? Parang ano, ginaganahan yung kalabaw natin, nakapahinga lang, Win, ha? Oh, parang si Winnie. Gusto nang umuwi kaagad dahil miss na kaagad ang asawa. Ano ba yan, Win? Ah, nag-practice na ba siya ng Tagalog kanina? O ano, Win? Okay na Tagalog mo ngayon? Kunti lang. Ah, ita mo, Tagalog na si Winnie, kunti lang daw ang alam niya. Jo, anong tingin mo, Jo? Sumigla kalabaw, no? Umiba talaga siya. Ayan, yan po ang kaibahan, mga kagandang buhay. Kaya dati, kapag galing po dito at nakapahinga sa Mindoro, diretso na namin talaga sa Katayan. Pagdating doon po sa Katayan, halos di na po makababa ng truck. Talagang sobrang hina. Humihiga na po sila sa sobrang hina, tapos kakatayin. Yan, wala pang moisture yung karne dahil masyado silang nag-lose weight. At stress sa biyahe, kinakatay na agad. Pero ngayon po, tingnan natin, dahil balak po namin, wag nang magmadali. So magpupundo po kami ng 1 linggo. 1 linggo po namin pahingahin ang aming mga kalabaw. Ayan. Tapos, bibili ulit, and then pagdating ng 1 truck ulit, saka pa lang namin po i-dispose yung 1 truck. Ayan. So, sino ba ang gustong sumipat sa aming mga kalabaw? Ayan po. Sino pong gustong bumulto? Okay po. Magbibenta po kami. Dahil pagka nag-click po ito, mas lalo pong bibilis ang biyahe namin. Nagtataka talaga ako kay Jojo eh. Ganadong-ganado talaga yung mga kalabaw. Actually, si Jojo may talent talaga sa pag-alaga. Dahil matagal na siyang nag-aalaga ng mga kalabaw. Jo, no? Oh, alam na niya yung mga diskarte. Ayan. So ngayon, sobrang ganda ng pakiramdam nila, Nalon. Sobrang ayos na ayos. Sobrang ganda ng pakiramdam ng ating mga kalabaw. Tingnan mo, oh, ang laki nito. O, walang talo po ang magkakatay nito. Ang bibili ng kalabaw na to, lalaki. Tapos ayan, sumigla. Pero pagdating ng Batangas, manghina yan sila ulit sa pagod. Pero papahingahin natin ng 1 linggo. Ayan. So, ganun po ang ating mga kalabaw, mga kagandang buhay. Kailangan ng pahinga. Super the max na pahinga. Ayan mo. Ayan, yung mga kalabaw natin sa taas. 43 po ang kasya. Sabi ni Gerson, nagtaka daw siya, hindi na kasya ngayon. Pero papunta dito, kasya. Ano ba yung Gerson? Bakit kasya papunta dito ngayon, hindi nakakasya? Lumaki bigla ang ating mga kalabaw? Marunong si Gerson. Oo, asset natin yan. Kailangan runungan niya para
Hanggat maaari siyang manatili sa team. Di ba? Marunong magtatrabaho si Gerson. Ay, grabe, ang galing na ni Winnie managalog. Naku, talo ka. Talo ka na, Lon. Naku. Ang araw pa lang. Isang araw pa lang marunong ka na magtagalog? Ay, nako, talaga iba talaga pag first kagawad po ng barangay. No. Iba talaga ron pag first kagawad ng barangay, binuto po siya ng mga kababaryo niya. Pag-public servant, Oh. bilis matuto. Iba talaga, Wen, pag public servant, Wen. Mabilis matuto. Mangurakot. Ay, sorry, Wen. Joke lang, Wen.